at hindi na sila ilalabas sa loob ng pakailanman. Yan ang magiging ang kakayuhan natin sa kanilang buhay. Okay, ngayon, hindi ba, bigyan tayo halimbawa, hindi ba tayo ay nagtatrabaho tayo, di ba? Halimbawa, ako yung general manager, di ba? Ngayon, uutusan ko si Brother Amir, Lucas, sample. Ako ang may-ari ng kumpanya. Di ba? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, dahil general manager ka, di ba, ako nagpapasahod sa'yo. Kausapin mo yung ating mga empleyado. Ang marami yung general, di ba? Magsumigasig sila, magsipag sila. Itong buwan na to, okay, dodoblehin natin ang kanilang sahod. Di ba? Naniwala kayo. Di ba? Naniwala kayo, di ba? Susunod kayo. Pero hindi nyo pa alam. Pinaniniwalaan nyo, di ba? Ako yung ibig sabihin, pinaniwalaan nyo. Pwede naman sabihin kahit hindi ibibigay yan, pero sumunod kayo. Eh, yung sa atin to malinaw. Oh. Inilahad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako yung ibig sabihin, hindi na-gets nyo? Pero sumunod tayo, di ba? Pero ginawa nyo. Eh samantalang sa atin, kaya alam natin, kaya tayo nagpapatira pa, okay? Sumusunod tayo, nagsusumikap. Dahil alam natin na may paraiso, na inilad na yung katangian ng paraiso, kung ano yung magiging kalagayan natin doon, di ba? Kung ano yung matatanggap natin doon. Okay. Ngayon, binanggit pa sa Quran, okay, na Muslim lamang ang papasok sa paraiso. Ngayon, tatanungin mo sila ito. Mas maganda to kasi, halimbawa, si Jamal, kayong dalawa. Brad, meron bang makikita? Ganito lang, kasimple lang, simple. Hindi mo siya pipiko na nasa, simple lang naman, hindi to pangungutya, panlalait. Diba, kasama mo sa trabaho, Brad, meron bang makikita? Mababasa sa Biblia, okay, na sinabi ng Diyos na ang mga Kristiyano ay papasok sa paraiso. Okay. Kung meron, sasabihin mo, sasapi ako dyan. Kasi gusto ko ng paraiso eh. Eh, wala siyang maipakita. Kasi binasa ko rin Biblia, wala tayong makikita mababasa na ang Kristiyano specific. Samantalang sa atin, alhamdulillah, merong 2 kabanata sa Quran na specific mismo, ang Muslim, sila lamang papasok ng paraiso. Halimbawa, tatanungin mo ko, di ba? Ngayon, tatanungin kita ngayon. Brad, gusto mo ng paraiso? Halimbawa, Kristiyano ka, Muslim ako. Ano sasagot mo? Oo naman, di ba? Brad, dito sa amin. Binanggit dito na Muslim lamang ang papasok sa paraiso. Ngayon, kung gusto mo, ay tularan mo ko para magkasama tayo. Di ba? Tularan mo ko para magkasama tayo. Okay, babasahin natin, ha? Ang salin dito, ito kapatid. Unahin muna natin sa Surah Az-Zukhruf. Ang palamuti, chapter 43. Unahin ko sa 69. Tignan nyo. 2 kabanata, ito muna. Kasi magandang tanong ni brother, kapatid, kailangang mapaliwanagan natin. Ito, chapter 69. 69 to 71, 70. Tignan mo, ang ganda, oh. Ito. Sa salin ni na Sheikh Badi, no? 3 kasi ito, mas magandang kuha rito kasi kinuha mismo to sa Arabic. Okay? Hinimay ng gusto. Chapter 43, verse 69 to 70. Ang mga yaong naniwala sa aming mga talanta at isinagawa ang anumang mensaheng dala-dala ng mga sugo na ipinadala sa kanila at sila ay mga Muslim. Ayan, ha? Mga Muslim. Ganap na nagpapasilalim sa kagustuhan ng Allah na Rab na tagapaglikha ng mga nilalang ng buong puso at pangangatawan nila. Ito na. Ito. Sasabihin sa kanila, pumasok na kayo sa Al-Jannah, Hardin, Paraiso, kayo at ang inyong kaibigan na mga mananampalataya ay paliligayahin at pasisyahin. Malinaw, di ba? Pumasok na kayo, sabi. Sa Paraiso. Ito, specific to. Tuloy pa natin sa 71. Ipalilibot sa kanila na mga naniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo, Al-Jannah, Hardin, ang mga pagkain na nasa lalagyan na gawa sa ginto, mashallah, at mga inumin na nasa mga tasa na gawa sa ginto. Ginto na pala doon, social na tayo doon, mashallah. Okay? At nandoon rin sa Al-Jannah Hardin para sa kanila ang anuman na nais ng kanilang mga sarili
at lahat ng mga kaaya-aya sa kanilang paningin, at sila roon ay mananatili magpasawalang hanggan. Okay, malinaw na, binanggit dito ang Muslim. Doon sa wala tayong mababasa. Ngayon, chapter 43 ang kapatid, pakisave nyo. Surah Az-Zukhruf, 69 to 71. O, 72, tuloy pa natin, no? At iyon ang paraiso, na ipinamana sa inyo ng dahil sa anumang kabutihan lagi ninyong ginagawa sa mundo. Ayan, no? Binanggit dito yung paraiso. Punta tayo ngayon sa Surah Al-Baqarah. Dali lang. Surah Al-Baqarah, verse 111. Eto, ang sabi rito, chapter 2, verse 111, ha? Tingnan nyo dito. Talagang ito malinaw, oh. Inaangkin ng mga Hudyo at mga Kristiyano na ang Jannah Hardin, isinaling paraiso, ay para lamang sa kanila at walang sino mang maaaring makapasok sa Jannah na ito, kundi sila lamang. Yaon ay kanilang maling pag-akala. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, magpakita kayo ng inyong katibayan kung kayo nagsasabi ng katotohanan. Eto, asan kasi number 10 dito? Eto. Dito papasok yung kulhatu burhanakum in kuntum sadikin. Yung magpakita kayo ng katibayan kung kayo'y nagsasabi ng katotohanan. Baka sa kanila, walang katotohanan yung sinasabi nila, ito ay puro kasinungalingan lamang. Ito yung bahasa natin 114. Na number 12, no? Andito yung sandali, ha? Andito yun eh. Sandali. Ito. Sapagkat walang pag-alinlangan, mali ang kanilang pag-akala na ang aljanna ay para sa mga natatayong grupo ay pinagbabawal sa iba. Sa makatuwid, ito na. Ang makapapasok lamang sa aljanna ay ang sino mang nagmuslim. Ang linaw, oh. Na ang ibig sabihin ay ang sinumang sinuko ang kanyang sarili sa nag-iisang Allah na walang katambal, na sila ay dalisay sa kanyang kalooban at maingat sa lahat ng kanyang mga salita at gawa ng alang-alang sa Allah. Ayan, sa number 112. Okay? Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 112. Okay, dalawang kabanata binigay ko, ha? Surah Az-Zukhruf, chapter 43, 69 to 72, at dito rin yung chapter 2, verse 112. Okay, sino mang nagmuslim, dirito, nang ibig sabihin ni sumuko, nag-isang ala, ay dalisay kanyang kalooban. Okay, sila yung makakapasok sa paraiso. At least meron tayo. Binanggit dito sa kanila, wala. Okay na, kapatid, malinaw na ang aking kasagutan. Okay, sino pa magtatanong, inshallah? O, tanong pa, kapatid, baka, sino? Si Bro Dulakim. Si ano? Omar. Baka, okay. Okay. Ano, paano? Yung pagpasok sa langit, ano yung sasabihin mo sa Diyos pagkaharap mo? Bakit hindi ka papapasukin sa akin langit? Hindi, di ba sa atin meron tayong hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Yung sino mang bago siya binawian ng buhay. Ito, talagang paraiso, yung di ba? At nabigkas niya ang la ilaha illallah sa kabituran ng kanyang puso, di ba? Pasok siya ng Jannah. Yung ganun na kasimple, oh. Sila, wala silang ganun, eh. Sa atin, no? Sabi na, makana la ilaha illallah, adkul Jannah. Yun ang hadith. Sino man ang nakasambit ng la ilaha illallah, sabi, no? Sa kaibuturan ng kanyang puso, bago siya binawian ng buhay, pasok siya ng Jannah, paraiso. Yun ang ating paniniwala. O sa
Sila pa sabi na kayo, samantalang napakalinaw nung, at hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ang linaw nun, sabi ni Jesus. So, yun lang talaga ang pagkakaiba natin, kapatid, no? Sa labas ng Islam, masyado nilang ni-raise Jesus, ginawa ng Diyos, kanila lang sinamba. Yun ang ano sa atin, mahal natin siya, sinusunod, pero hindi natin pwedeng sambahin. Dahil malaking pagkakasala yun. Na hindi tayo pwedeng sumamba sa mga nilikha lamang. Ang sasambahin lang natin, yung tagapaglikha. Lagi nating i-emphasize yan, hamdulang sinasamba namin yung tagapaglikha, hindi yung nilikha. Dahil yan ay malaki para sa amin, malaking pagkakasala. Ang sumamba sa nilikha. Yung mga may pinagmulan, may pinanggalingan. Pag meron kang pinagmulan, meron kang pinanggalingan, hindi ka maring Diyos. Sa atin, ang Diyos natin, siya yung tinatawag nating Al-Fatir. Ano yung sabihin Al-Fatir? Nasa kabanata ng Quran yan, ha? Chapter 45, Al-Fatir. Na ibig sabihin Al-Fatir, ang tagapagsimula ng paglikha. Ang linaw, oh. Halimbawa, tanungin mo ko, sino bang Diyos mo? Ang Diyos ko, siya yung nagpasimula ng paglikha. Ito, Surah Al-Fatir, na. Tingnan natin, no? Surah Al-Fatir. Oh, chapter 35. Ang ibig sabihin, tingnan, nakita niya, Al-Fatir? Ay, no? Ang tagapagsimula ng paglikha. Ito ang linaw, oh. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, tagapagsimula sa paglikha ng mga kalingitan at ng kalupaan. Siya ang gumawa sa mga anghel bilang mga sugong mayroong mga pakpak, 2, 3, 4. Kanyang dinaragdagan sa paglikha ang anumang kanyang nais. Katotohanan, ang Allah ay ganap ng may kakayahan sa lahat ng bagay. Surah Al-Fatir, chapter 35. Tapos, basahin nyo lang yung bungad pangalan sa Tagalog, oh. Sa ngalan ng Allah, pinakamahabagin, pinakamawin, ang ganap na papuri at pasasalamat ay pag-aari lamang ng Allah na nagpanimula. Ayan, oh. Na nagpanimula ng paglikha ng mga kalangitan at kalupaan na siya ang nagbukod tangi nito at ginawa niya mga hel bilang mga sugo tungo sa kanyang mga nais mula sa kanyang mga alipin at sa anumang kanyang nais na pagutos at pagbabawal. At kabilang sa dakilang kapangyarihan ng Allah ay ginawa niya mga hel na may mga pakpak na 2, 3, o 4 na sila ay lumilipad sa pamamagitan nito upang iparating ang unang ipinag-utos ng Allah at dinaragdagan niya ang paglikha sa anumang kanyang nais. Katiyakan, ang Allah ay Al-Qadir, makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang anuman ang mahirap sa kanya na siya ang may kakayahan na ang lahat ng bagay. Ay, Surah Al-Fatir, chapter 35. Ang tagapagsimula ng paglikha. Kaya talaga nga yung paniniwala ay matindi kasi sa Quran yan, eh. Kaya sabi ko, yung Allah, Al-Ilah, ang Diyos. Pero titignan nyo, di ba? Di ba sa kanila meron silang di ba nung tayo yung Muslim, ano sinasabi natin? Yung Trinity in the name of, di ba sasabihin? The Father, the Son, the Holy Spirit, di ba? Ang Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ilan yon? 3. Kung titignan mo yung sa atin, kumbaga, hindi siya pwedeng, di ba? Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. No? Nakita nyo? Subhanallah, nakita nyo? Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawin at ang pinakamahabagin. Pangalan niya yun. Kasama sa 99 names yun. Pero siya lang yun. Eh sila, pagka, di ba, the God, the Son, the Holy Spirit. Ayan, alhamdulillah, inano ko rin to yung dalawang Amerikano nung ano, yan, no? The God, the Son. Di ba? Yung the Son, di ba kabilang dyan si Jesus? Ito, magagamitin nito sa born again, kapatid, paliwag, kasi maraming born again dito. Oh. Ayan, the Father, the Son, the Holy Spirit. They are 3, but 1. 3 sila. Sabi, 3 sila. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Taon-taon, yung the Son,
kabilang si Yesu Cristo. Siya yung siya yung ang anak ang Diyos anak, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tuwing sasapit ang buwan ng Abril, Ganun pa ako baliktad pala. Abril, namamatay ang Diyos. Di ba kabilang siya? Sa tatlo, ilan ang Diyos? Oh, wala na. Hindi sila iisa. Ibig sabihin, tatlo pala ang Diyos. O paano yung 3 in 1? Bagsak. Ngayon, kung namatay ito, damay ito, patay ito, sabihin, wala ng Diyos. Bagsak sila. Doon yung sila, kapatid, ha? Doon yung sila ipapanag. Di ba pag kami kausap kayo yung bola, ganyan, pastor mo niyan, Brad, di ba sabi niyo, kasi sabi mo confusing yan eh. Tapos sila, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Kristo. Tapos, tuwing sasapit ng December 25, ipinapanganak, di ba? Isabihin, dumadami yan. Kabilang siya nito eh. Nakaya yung sabihin. So, kabilang siya nito. So, alhamdulillah sa atin, isa lang, ahad. So, lagi natin sinasabi, ahad. Okay, ang nangisa. Kulhuwalaw, ahad. Sa alang, nangisa. Isa lang siya. Wala lang, Father, dasal, wala tayong ganun, ahad lang kayo. Okay? Ahad lang kayo, saan tayo pumunta? Ayan, dito. Punta ka sa Andalus, sa Paulus Park, ang nakalagay, la ilaha illallah Muhammad. Diba naging Andalus? Yung sabihin doon, walang ibang Diyos na nakakasambay na malipas sa Allah. Muhammad Rasulullah, si Muhammad ay ang Yesu. Yun ang katibayan. Ustad, may nagtanong ko, Ustad, sa lagyan niyo. Mashallah, sige mo. Okay. Extend po yung, sa Quran po yung At-Tawbah, verse 29. Okay, 9:29. Okay, maganda yan. Sige, maganda yan. Sulat Tawbah. Chapter 9, verse 29. Okay? Mas maganda. Ibig sabihin may nanonood. Salamat po sa follow-up sa papalo niyo kay Bro Muhammad Ali. Uy, maganda po. Malay natin. Baka sa pamamagitan ng live ko yan ang maganda mga curious na nagtatanong. Chapter 9, verse 29. Basahin po natin. Inyong labanan niya mga di naniniwala. Okay. Parang gets nga ito. Sa huling araw, at akong hindi mga nagbabawal sa anumang ginawang bawal ng Allah at ang kanyang subo si Muhammad. At akong hindi kumikilala sa reliyon ng katotohanan ng Islam mula sa pinagkalooban ng kasulatan, kayo ay magpipagla hanggang sila ay kusang magbayad ng disya at sila ay maging kababa. Okay. Hindi na natin sabihin nangangahulugan, general kasi hindi natuturo bakulol nila susan. Ang sabi doon, at magipag-usap kayo sa mga tao ng maayos at mainam. Kasi dito kasi, nakikita nyo dito, saan ang mga sektang lumalabas na niloloko yung mga tao. Ibig sabihin ito, paglaban mo sa Islam, ipaparating nung makikipagtalakayan ka ng maayos at mainam. Hindi ibig sabihin, pag silaban, di ba sa basketball? O sino kalaban nyo? Sino kalaro nyo? Di ba? Ibig sabihin, pag sinisip nila, dahil pag hindi ka Muslim, puro negatibo yan. Akala sasabihin, di sila patayan na hindi. Walang turo ganon. So, mali lang dito, bigay ko sa inyo yung chapter 9, verse 9 na tingnan nyo. Kasi ito kapatid, ang Islam, itinatama lamang, binawasto yung mga maling katuruan. Tingnan nyo sa Islam, itinutuwid lamang natin yung mga baluktot na katuruan. Inilinaw lang natin yung mga malalabong katuruan. Kaya minsan tignan itatama yung wawasto yung mali. Itinutuwid yung mga baluktot, nilinaw yung mga malalabo. Ganun sa Islam. Babasahin natin kapatid chapter 9 verse 9 na. Meron ako i-share sa inyo sa nagtatanong. Pero kaibigan sa nanonood, kasi dito sa ibang pananampalataya, ginagawang negosyo. Ginagawang hanap buhay. Kaya sabi ng nasa ko, tingnan nyo, pinigilan nila ang sino mang nagnasis ng Islam, kaya napakasama ng kanyang ginagawa. Surat Tawbah dito, chapter 9, kasi sa Islam, katulad nito, nililinaw niya, ginagawang negosyo. Kaya dito, itinatama ng Islam. Kaya marapat lamang, kaya magpapalan, yung atas na kalakalit ng Islam, itinatama kaya, nilalabanan lang natin, yung ating mali-mali wala, hindi ko lang sisad.
Ustad, mashallah. Ay, tapos na eh. Mag-aalas 12 na. Awari na kami siya. Magsalam lang po ako sa iyo. Baka kasi akala nila absent ako eh. Parang ka, narang yun. Basahin yung chapter 3 verse 10. Pagkakain na, ulitin ko ito surat na pa dito, ito inisasabi ko doon. Ibig sabihin paglabanan yung patayan ni Israel, lalabanan yung mali niyang katuruan. Kaya nga dito sabi nila, ikinagpalit nila ang mga kalakan ng alaw o mga katuruan ng alaw sa maliit na nagalaman na mga mundo. Na kung kaya pinigilan nila ang sino maganda sa pumasok sa Islam. Kaya nakakasama ng kanilang ginagawa. Ginagawa sinisira ng Islam. Diba? Nahina ng mga ito. Basta ano yung Ustad, yung jizya. Na jizya. Yung pinakakana. Kung magkakaroon nila yung jizya, yung asa, pero mas malala, padala sa kalulong na gawin siya ng jizya. Ano naman yan? Jizya, Ustad, yung mga pinakataw na halaga. Sa kanila, iba po yun eh. Iba yung jizya sa ano? Jizya is tax. Buwis na, buwis. Kaya sa atin, ang nila, wala tayong ikaw. Kaya natin ang tawag na sa yung jizya, kumbaga sa atin, pakita mo ba siya galing ko din yung, di ba, pagkaramadhan lang na, di ba, 2.5%. Di ba yung tinatawag natin yung zakat? Zakat naman ang tawag yun. Hindi natin sasabihin tax yun. Di ba? Hindi matatawag ng iba yung zakat. Kung baga yun ano lang tayo yun? Kung meron ka, kinitang malaki. Ay, hindi naman katulad ko, 2.5 na pinabigas lahat ang kaya ko. Di ba tayo? Kasi yun lang ang kaya natin eh. Yun lang ang kaya natin ibigas. Pero yung mga mayayaman ng nila ay naibibigay sa natin. Okay, yun di siya yung tax. Pag siya ito, ano na? Ayun, nasagot ni Masha Laputi. Kita mo, nakaharap siya. Bago ko siya sa kanina kahit tayo, kung nais nyo kung bumili ng leggings, ano ko yan? Kaya bro, tayo nakikita mo siya yung kulay puti. Mag-message lang po kayo kay bro, ano ko yung siya at next ko yan. Sa mga nanonood. Salamat po sa nanonood. Isala, kung may kakanan pa kayo, kumarin po kayo magtanong. Okay? Sino ba? Yung tanong sa ano patungkol sa Surah Taubah 29. Hindi sila lahat. Sila makikita. Bashir. Sino ba? Bakit ang dami? Pasa natin kasi kasi yung basta sumagot, kaya tatanong natin sa mas nakakalam. Na mas pagdating sa kanyang bagay, ipasa natin kasi kasi ako sa comparative ako sana. Pero pagdating sa pagbabakas, ang ganyan tax, pagkaya siya na. Anong? It's your turn. Tanong mo kaya ka sa niya. Anong problema mo? Puro ka tanong. Okay, bibigyan kasi akala, siya yung nasa Quran lang. Magbibigay bago ka lang siya. Akala kasi yung mga Kristiyano, kinakampihan niyo yung mga iba Israel. Hindi niya alam na ang mga sila ang pumapatay ng mga propeta, sila yung pumatay kay Jesus. Bigyan niyo ang kanila. Ito ba? Okay, surah Al-Isra. Ito, bago ko yung sige kayo. Tingnan mo surah Al-Isra, verse 159. Mga abutin mo pa ang puso. Ito, maganda to. At walang pagkalilangan, walang sino mang matitira mula sa mga kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyan. Pero mga Hudyo, sa dulo ng panahon sa pagbabalik ni Jesus nang hindi maniwala sa Kanya bago siya namatayo, at sa testigo sa kasunalinan, ang sino mang hindi maniwala sa Kanya. Ito yung 127 na sinasabi. Ito yung 127. So, na yung 127. Ito mga Hudyo. Ito. Meron. At dahil sa kanyang sinasabi bilang magpamayabang ng mga Hudyo at mga Isbul, katiyakan, napatay namin na naman si Jesus, anak ni Maria. Ito
ba tayo na naraso ng isipan natin, masasama mga Muslim, kailangan kayo mundo. Pero subalit pag nag-Muslim ka na, ako, hamdulan kung nag-Muslim ako, dito ka lang, nagkakasabot pa lang, dito mo. At sino man ang nagangkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo, at sa sino mang nagkalilo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalangan, at wala silang tiyak na kalaman, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka. Hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay. Napatay nga nila, bagkus sila ay magkalilan. Binasa ko yung chapter 4, verse 157 na. Kasi ang number 159. Yun kasi saya ng mundo na sila ang pumatay kay Jesus. Mga propeta. Mga propeta sila rin ang pumapatay. Kaya lang, pagka Kristiyano ka, talagang natin tayo, diba, makita mo, kawawa tayo, isang ano lang na sila na, isang tira lang na kato, nahulapin na sila. Alhamdulillah. Kung ano ko din, ang mga di ba sila hindi pa kami katulang ng kanyang sex ng pasuwana ka lang mo ay pandi kasi ang tayo tayo yan sa tulong ako ang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madore, maglalaki yung first case. Masyaallah. Okay? Sino pa na sa mga nanonood po? Live po tayo. Ito ba yung verse na yun sa ano? Iba yung sa regional sa specific yung sa Tao dito parang naligo na sa problema. so tapos May nagtanong? Oo, ang sala. Sino nagtanong? Pwede kong message. Ha? Ang basya? Ang pangalan niya? Rolando. So ano bang problema? Ang tanong, Rolando, no? Barsina. Sabi niya, paki-explain mo nga yung Surah Tauba 29. 929, sige na. okay, yun ang pala eh. Ginagamit ng explain. Anyway, ang kaya na yan mga kapatid, actually yun ay ilang sa panahon na tinatanong. Madalas na tinatanong na ano sa mga anak ay sa kaya sa Amen. hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ang una, ginamit na salitaan o verb ng Allah subhanahu wa ta'ala is qatil, from the word qatala. Ang ibig sabihin, ang word ng qatil, iba yung word sa qatal. Qatal kasi, patayin ninyo. Uktulu. Yan. Pagpatayin ninyo yung paslanin ninyo. Ang verb na yan, o sabi natin na imperative verb, okay, nagsasapos salita, ay natawag na pag ibig sabihin makita paglaban kayo. At ang paglaban, sword,
buwis, makapaliwanag natin, habang sila ay nasa talagay ng magpapakumbaba. Hindi yung magpapakumbaba, yung talaga tumataliman. Ibig sabihin, hindi sila pwede mag-wilga, hindi sila pwede magmataas. Okay. So, narito yung pangalahat ng kahulugan. So, yung verse na ito, mga kapatid, ay walang tulad ng utos sa mga Muslim na makibaka laban sa mga ahlul kitab na lumalaban sa Muslim state. Okay? Tandaan natin na hindi lahat ng ahlul kitab lumalaban sa Muslim state. Yung mga ahlul kitab na sa aya na ito, yung subject ng aya na ito, yung mga lumalaban talaga, malinaw at mahiyagan na lumalaban sa Muslim state. Ito yung mga taong ano ba, magtitigas yung pulo ba, ay magpasako sa Muslim state. Malinaw? At of course, napapala, under Islamic country na talaga, hindi kasi magiging Muslim state, Islamic state ang isang lugar, kung hindi majority yung mga Muslim. Malinaw? At hindi tumatalimas sa mga batas ng hustisya hanggang sila ay magbili ng jizya, which is isang buwis na kapalit ng protection. So yung buwis na yun, kapalit na kanilang protection at kapayapaan. You know? Sa ilalim ng pamahalaan ng Islamiko. Yung baga, wala na silang opsyon na manirahan sa ibang lugar kung isa rin sa Islamic state. Subalit, kapalit na kanilang kapayapaan at kaligtasan, magbigay sila ng jizya. Okay, bilang detalyadong paliwanag, sino ang pinapatungkulan ng aya? Hindi lahat ng Hudyo o Kristyano, hindi lahat ng Hudyo at Kristyano, kapatid, ay kundi ang mga lumalaban sa pamahalaan ng Islamiko. Yun yung una. Hindi sa lahat ng mga Hudyo at Kristyano. Kasi may mga Hudyo at mga Kristyano na baba. Na sila ay tumatalima at sila ay tinatawag na kumbaga sumusunod, no? Sa kung ano man yung Islamic yung batas. Sila yung mga malakas sa pamahalaan ng Islamiko. Kailangan makipagkailangan, tinatawag na sila yung labanan. Okay, now, sino yun ang niya? Pag ayaw nyo, sige. Pag ayaw nyo, ganun naman eh. Islamic state eh. Kung ayaw nyo sumayin sa batas ng Sharia, kung ano yung pinipilitan ng Sharia ng Islamic state, umalis tayo. Kasi kung hindi, pakikipaglaban kayo naman sa inyo. So, pangalawa, ano ibig sabihin ng jizya? So, ang jizya ay buwis na ibinabayan ng mga hindi Muslim sa ilalim ng Muslim rule bilang kapalit ng proteksyon sa buhay, kaharian at pananampalataya nila. Pagkakaligtas sa serbisyo ng militar na obligasyon ng mga Muslim. Panatili ng kanilang pananampalataya kahit hindi sila Muslim. Huwag niyong ikumpara yung jizya katulad ng tax na which is yung tax na yun. Hindi yung jizya kapatid na. Yung tax natin na every bilhin natin ng mga pagkain is tax. Meron tayong buy. Ano tawag dyan? Value added. Kasi yun yung jizya. Okay? Hindi yan. That's another term. That's another term. Hindi yan sa ito yung buwis na mga hindi mga Muslim na ibibigay sa Muslim rule, Muslim state, bilang kapalit ng protection nila. So, huwag mong sabi ko, ang sabihin, ang gawin ito ay sa mga okasyon, ay sila hindi dapat maging mayabang sa kanilang di pagsunod sa Islam. Hindi sila pwede
So, hindi dahil ang operasyon ng kapatid. Ngayon na ngayon every country mayroong tinatawag na law. No? May ordinansa. So, ang kaya na ito, hindi na bibigay katwira sa pang-amin ng mga hindi Muslim. Ito ay pang-institutional, panuntunan sa ilalim ng Islamic governance, at hindi ito nagbibigay ng karapatan sa mga individual na Muslim na abusuhin ang sinuman. No? So, yun yung pangulugan na kaya. Ano, maligaw na sa'yo yung nanonood?